Ang storyang ito ay, ang huling yakap sa Riles. Sa isang madilim at masikip na squatter sa Maynila, magkapatid na ulilas sina Arman, 16, at Kaloy, 9. Iniwan sila ng kanilang ama, at ang ina naman nila ay pumanaw sa sakit. Wala silang ibang matakbuhan kundi ang lansangan. Ang naging tahanan nila ay ang ilalim ng isang sirang waiting shed malapit sa riles ng tren. Upang mabuhay, nangangalakal si Arman ng basura habang si Kaloy ay madalas umaasa sa limos. Sa kabila ng gutom at hirap, pinipilit ni Arman na maging matatag para sa nakababatang kapatid. Isang gabi, habang mahigpit silang magkayakap sa ginaw, tumulo ang luha ni Arman. Ayokong lumaki kang ganito, Kaloy, gagawin ko ang lahat para makaalis tayo dito. Kinabukasan, may lumapit sa kanilang isang lalaking mukhang mayaman. Gusto nyo ba ng trabaho? Madali lang, malaking kita, bulong nito kay Arman. Alam ni Arman ang ibig sabihin. Ilang beses na siyang inalok ng ganito. Alam niyang hindi ito magandang landas. Pero nang tiningnan niya si Kaloy, payat, pagod, halos butot balat, napaisip siya. Para sa kanya, gagawin ko ang kahit ano. Pumayag siya, ngunit ang trabahong iyon ay mas mapanganib kaysa sa inaakala niya. Napasok siya sa isang sindikato. Pinagdadala siya ng droga sa mga lansangan kapalit ng kaunting pera. Bawal siyang magkamali dahil kung mahuli siya o magkamali ng kilos, tiyak ang kanyang kamatayan. Sa kabila ng panganib, ginamit niya ang perang kinikita upang ipambili ng pagkain at damit para kay Kaloy. Hindi niya kailanman ipinaalam ang ginagawa niya. Alam niyang delikado, pero iniisip niya, basta mabuhay lang si Kaloy. Basta hindi siya mapunta sa ganitong buhay. Isang gabi, habang naglalakad siya sa madilim na eskinita, biglang sumulpot ang mga pulis. Dapa, huwag kang tatakbo. Alam niyang tapos na siya. Tumakbo siya ng buong lakas. Hindi niya kayang makulong. Hindi niya pwedeng iwan si Kaloy. Habang patakbo siya sa madilim na eskinita, nakita niyang papalapit na siya sa riles, sa kanilang tinutuluyan. Kitang-kita niya si Kaloy, naghihintay sa kanya, may hawak na isang lumang laruan. Nakangiti ito, walang kamalay-malay sa nangyayari. Sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag ng pulis. Sa harap niya, paparating ang tren. Tumigil siya. Sa isang iglap, alam na niya ang gagawin. Lumingon siya sa nakababatang kapatid, gumiti ng pilit, at sumigaw, Kaloy, tandaan mo to, ikaw lang ang pinakamahalaga sa akin. At bago pa siya maabyutin ng pulis, tumalon siya sa riles. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa lansangan. Isang putok ng baril. At pagkatapos, katahimikan. Si Kaloy ay naiwan, walang malay sa sakripisyong ginawa ng kanyang kapatid. Sa murang edad, hindi niya naintindihan kung bakit kailangang mawala si Arman. Ang alam lang niya, wala na ang kaisa-isang taong nagmahal sa kanya. Ngunit sa huling pagkakataon, ang yakap ni Arman, kahit sa alaala na lang, ay ang nagbigay kay Kaloy ng lakas upang mabuhay. Aral ng kwento, minsan, ang pinakamadilim na sakripisyo ay ginagawa hindi para sa sarili, kundi para sa mga mahal natin sa buhay. Ngunit ang tunay na pagmamahal ay hindi dapat humantong sa pagkasira, dapat itong magsilbing liwanag upang mabuhay ng may pag-asa.